updates or gustong i-announce sa ating mga kababayan? Meron pa bang mga kadiwa centers dyan? Ninya, tuloy-tuloy yung ating kadiwa, pero gusto ko ring dagdagan yung balita sa NFA. Yes. Kasi bukod doon sa naitaas nga yung procuring price ng ating farm gate sa palay, kaakibat nito ay inaprubahan din ng NFA Council kahapon yung modernization program nga. Nakakahalaga ito ng 10 billion para sa procurement ng mga drying facilities at ma-improve din yung mga warehouse at silos ng ating NFA sa buong bansa. At kinakailangan natin dito mga 93 billion. So paunahing pondo pa lang itong 10 billion ngayong taon na tinaasahan natin na magtutuloy-tuloy din ito. Pangatlo, Ninya, ay inaprubahan din ng NFA Council yung tinatawag na bagong disposition para dito sa mga aging stocks ng bigas ng NFA. Dati-rati ay pwedeng mamili directly yung mga private sector. Ngayon, pangunahin priority na mabigyan ng stocks, of course, ayon sa itinakda ng Rice Tarification Law, ang ating mga ahensya ng pamahalaan na nangangasiwa sa disaster at calamities. Pangunahin na dyan ang DSWD, Office of the Civil Defense, BJMP, NDRRMC, at mga lokal na pamahalaan. At pag ito ay nakonsumo na o nabili na ng mga ahensya na ito at meron pang natirang stocks, ay pwede na itong i-offer sa mga private institutions, pero sa pamamagitan lamang ng auction. At merong itatakda na minimum na floor price para sa gagawing mga auction or subasta na tatawagin pagdating ng panahon. Ganon din ay itinakda na ngayon yung bagong presyuhan sa disposition. Kung ang stocks ay less than 6 months, ang inapprove ng NFA Council, but this will be subject to further review, ay 20% lower than the prevailing monitored price ng Philippine Statistics Authority sa well-milled rice. So, halimbawa, kung 50 pesos ang prevailing ngayon, so kung less than 6 months yung bigas, ang magiging presyo na ay 40 pesos. At kung more than 6 months na yung edad ng stocks, ang magiging presyo ay less than 30% naman sa prevailing price ng well-milled rice sa mga pamilihan, ayon na rin sa pagsusuri ng Philippine Statistics Authority ninyo. And ito pong ongoing El Nino naman, ASEC, kumusta naman ang epekto nito sa ating mga produkto? Meron pa ba tayong, may sapat naman mga buffer stock sakaling maubusan tayo or magkaroon ng kakulangan sa supply? Ang maganda niya dito sa El Nino, lalo na sa ating rice industry, kahit na nagkaroon tayo ng El Nino, makita natin simula last year, last quarter, hanggang ngayon, wala tayong masyadong bagyo. Normally, yung malalakas at maraming bagyo, nagaganap yan during the last quarter of the year. So, meron ding isang magandang epekto yung El Nino, walang masyadong bagyo. Normally, every year, ang losses natin because of typhoons and floods, nasa 500 to 600,000 metric tons yan sa ating mga palayan. So, ayon na rin sa pagtaya ng PSA nitong unang bahagi ng ating taon, ay tumaas pa yung inaasahan na harvest natin from 4.76 million metric tons sa unang quarter, tumaas ito ng 4.8 million metric tons. So, naibalita rin natin na mataas yung ating harvest noong nakaraang taon at 20.06 million metric tons. Doon naman sa import side naman, ang ina-expect natin normally mga 300 to 350,000 yung ating target na importation level every month. So, the first quarter natin mula January hanggang March, naka more than 900,000 metric tons tayo. So, this is within the normal expected target ng ating pamahalaan sa importation level. So, plus yung ating local supply, napaka-healthy niya ng ating inventaryo ng bigas sa buong bansa. So kahit may El Nino, hindi tayo nangangamba na magkulang tayo ng bigas. At inaasahan na rin natin, actually, nagsimula na rin bumaba yung presyo ng bigas sa mga pamilihan. January, nasa mga 52 level yan. Ngayon ay nakakakita na tayo ng 47, 48.
sa mga regular at well-milled rice natin sa mga family. So ito pong 47-48, ang nakikita nyo po ay magtutuloy-tuloy po kaya ito sa mga susunod na buwan? Inaasahan natin ito, lalo na ngayon dahil meron tayong ongoing na harvest season hanggang sa mga unang bahagi ng buwan ng Mayo. At dahil maganda naman nga yung supply natin, both local at galing sa importation natin, ay inaasahan natin na kung hindi man bababa ay very stable ang presyo ng bigas sa buong bansa. So baka bumaba yung 47? Sana, yan ang asahan natin. Alright, so sana nga po, yan ang aasahan natin sa mga susunod na buwan. Maraming salamat sa magandang balita ninyo, ASEC Arnel. Thank you.